Ang tagal ko rin di nakapag-vlog ah. So ito na ngayon, NK 400 pang daily sa trabaho, walang problema. Change oil lang. Sino may sabi sa inyo na sirain ang NK? Ito nga ginagamit ko pang araw-araw. Walang problema. Woo! Yun, nabasa. Siyempre, gamit natin na oil, Gulf oil. Hindi mawawala yan. At itong CLC na LED light. Ayos. Woo! Ito ang sitwasyon ngayon sa SLEX. Kakapasok ko pa lang, traffic na agad. Ngayon lang ulit nagkaroon ng traffic, mga 7 PM. Dito yung part na malubak, kaya ayoko dito sa kanan. Yan yung mga ginagawa ngayon na tulay. Papalaparin nila, lalagyan nila ng kalsada, papalawakin. Nilagyan na pala ng harang doon, kaya parang lumiit. Daming truck ngayon ah. Katakot sumabay oh. Puro truck. Hindi ako makasingit. Dito ko ito, malawak dito. Six lanes. Woohoo! Pero kung magmamabilis kayo dito, ingat lang kasi may lubok dito eh. May mga butas. Konti lang yan, no? Tulad nun, no? Medyo hindi siya masyadong malalim pero delikado. Kaya ang lagi kong ginagawa, dito ako sa kaliwa dumadaan, pinaka kaliwa. Ito, maliit lang to, parang pang big bike lang yata to eh. Tapos may makikita kang araw doon na pinapakanan ka na. Ayan, hanggang dito na lang muna kasi itong tulay na to ginagawa pa. Yan, dito banda nagta-traffic. Pero hindi naman ganun ka sobra yung traffic. Ayan o, yung mga truck nila o. Ayan. Siguro tatapalan na yung tulay na yan para manipis na lang yung gitna. Tapos dito sa bandang to, maluwag na to pero hindi pa pinapabuksan eh. May mga part pa na ginagawa. Pero yung traffic dito, hindi naman siya yung tipong tukod na. Medyo mabagal lang talaga yung takbo ng mga sasakyan dito sa bandang to. Ang ganda na. Pagka natapos to, tuloy-tuloy na yung biyahe. Malabo na magkaroon ng traffic dito. Siguro kung magkaroon man ng traffic, baka possible mga na-aksidente, ganoon. Pero kung gantong
Gantong takbuhan, walang traffic, tuloy-tuloy. Medyo babagal lang yung mga takbo ng sasakyan kapag merong pinakamabagal doon sa unahan. Oh, ang ganda, may ilaw na sa gitna. Dito sa bandang pinakakaliwa, medyo matagtag lang ng konti kasi hindi siya espalto eh. Kumpara mo dun sa kanan, ito espalto to. Tapos ingat lang dito, may nakausling poste. Ayan o, tignan nyo yung poste dito. Medyo nakausli, kaya may harang na cone. Medyo nakakatakot, pero ingat lang din. Tuloy-tuloy. Ano na? Ano yung sinasabi nyo? NK sirain. Ito nga ginagamit ko oh. Araw-araw. Pamasok sa trabaho. Woohoo! Siyempre, yung mga trusted na mechanics natin dyan, yun yung mga pinagkakatiwalaan ko. Kaya tumatagal tong NK ko. Kahit 2019 model pa siya. Sabi ko sa inyo eh, basta nasa pag-aalaga lang yan. Ang dahilan siguro kung bakit hindi tumatagal yung NK sa kanila at sinasabi nilang sirain, kasi yung mga parts ng NK pinapalitan nila ng mga third part, ng aftermarket, yung mga mumurahin. Halimbawa, starter relay pinalitan ng pang Raider FI na starter relay. Gumagana siya pero malayo sa stock. Hindi natin alam kung ano yung nasa loob nun, pero hindi dapat natin pinapalitan ng ganon. Eksperimento. Pati yung spark plug, ang kinabit dito noon ay spark plug ng pang tricycle. Kumpara mo dun sa pang big bike talaga na spark plug, magkapareha sila ng sukat, pero malayo ang pagkakaiba ng spark plug sa big bike kaysa sa tricycle. So ginawa mong tricycle tong big bike mo. Ewan ko kung nagtitipid ba sila sa mga parts o walang mapagkuhanan na parts. Hindi natin masabi, hindi rin natin alam kung ano yung istorya nila. Pero sa panahon ngayon, kahit saang shop meron na nagbebenta ng parts ng NK. Kaya madami nang gumagamit ng NK 400 CF Moto. Para sa akin, itong NK na to ay sobrang tipid sa gas, kasi ang gas consumption ko dito ay nasa 20 kilometers per liter. Meron akong app na pang monitor. So kapag nagpapagas ako doon, ini-input ko doon kung magkano yung napagas ko, kung ilang liters yung napagas ko, at kung magkano yung presyo ng gas per liter. Kasi minsan tumataas yan eh. Minsan 56.29, 58.5,
16, mga ganun. So ini-input ko doon, kaya monitor ko. So ang grand total nun ay doon lumalabas, nakita ko 20 kilometers per liter. So sulit na para sa 400cc na motor. Woohoo! Basta importante makarating ako na maaga doon. Ang biyahe ko ay mula Mayapa hanggang Alabang. So kinukuha ko lang yung biyahe ng 20 minutes to 30 minutes. Mga ganitong takbuhan, 70, 100, mga ganun. Pag open, syempre rat-rat yan. Pero pagka ganito medyo mabagal yung takbo nung nasa kaliwa, 70 lang tayo. Yung mga mahihilig magbabad dito, kaya nababagalan yung ibang ang bagal. Oy, shoutout sa'yo, naka GS. Ang bagal lo, mga nagbababad. Dito kasi sa part na to walang walang lubak. Doon sa kanan may mga butas-butas, kaya matagtag. Pero may nakita akong van dito na ang karga nun ay puro itlog. Kaya mabagal yung takbo dito. Dito sila dumadaan, yung mga nagde-deliver ng itlog. Bawal kasi mabasag yon, matagtag. Tapos may nakapaskel na may karatula doon na nagde-deliver sila ng itlog. Kaya naintindihan naman namin. Kami na lang nag-a-adjust. Wala akong magagawa dito. Ayoko na sumingit. Dikit-dikit yung sasakyan. Nadala na kasi ako dito. Pagka overtake kong ganon, hindi ko nakita yung biglang bumulaga sa akin yung lubak na sobrang lalim. Anong nangyari? Nahulog tong tank bag, kumalas sa sobrang lakas ng impact. Buti na lang hindi nabengkong yung yung mags ko. Pero yung bag ko nahulog dito. Kaya nagpark muna ako sa kanan, tapos tumawid ako. Tinawid ko yung ganito kalawak na expressway. So sobrang nakakatakot yun. Kasi gantong oras din yun, siguro mga 8:30 na. Kailangan ko kunin yung tank bag ko kasi nandito lahat ng gamit ko, yung cellphone, pitaka, ORCR. Kaya nilakasan ko yung loob ko na tawirin to simula dun sa kanan papuntang kaliwa. Tapos nung nakuha ko na, muntik pa akong madapa kasi nandito na ako nagmamadali akong tumakbo dahil mabibilis yung mga sasakyan. Kaya nandito na ako sa kaliwa at nakuha ko na yung tank bag, medyo naghintay ako ng 3 to 5 minutes yata yun bago tumawid ulit sa kabila kasi nandun na yung motor ko. Naghintay ako ng walang masyadong sasakyan para makatawid ng maayos. Kasi pagka nabundol ako dyan, yari. Malaking abala. Tsaka buhay din ang kapalit. Kaya nakakatakot. Para kang naibagpatentero sa mabibilis na sasakyan. Ganun na nga, patentero na nga. Pag nabuhay ka, di swerte mo. Pag nadangkel ka o nadaplisan ka na sasakyan, lalo na nung truck, di wasak-wasak yung katawan mo. So buti na lang ayoko na maulit yun. Kaya ang ginawa ko,
yung tank bag ko nilagyan ko ng yung ID lace para natatanggal siya. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko, kasi hindi ko alam na natatanggal pala to pagka sobra yung impact ng motor mo. Woo! Grabe yun, ayoko nang maulit yun. Kaya na-trauma na ako sa kaka-overtake, lalo na pagka gantong kadiling na lugar. Mahirap kasi mabilis pagka sobrang dilim, kahit naka LED light pa ako. Ang LED light ko yata ganito, kaya hindi ko masyado kita yung pinakaunahan ko. Pero kung ganyan, kitang kita ko. Nakakahiya naman kasi sa mga nasa unahan ko, masisilaw sila, kaya ayong i-high beam yung LED light kasi sobrang lakas nitong CLC na LED light eh. Lakas nito. Hoy! Turo ko sa inyo kung saan yung lubak dito. Malapit na. Dito banda yun eh. Doon pa pala. Saan banda yun? Tinapala na to eh. Nakita ko sa Google Map. Tinapala na pero nabubutas dahil sa mga truck. Ayan o, ayan o. Ayun o, yung mga lubak na yan o. Pero meron dito mas malalim na lubak. Ayun, ayun, ayun. Ayun o, kita nyo? Ayun, ayun pa. Ang dami. Tapos dyan ako, doon ako nag-stop over. Kaya sa mga nagmamotor dyan, ingat-ingat kayo kasi sobrang lalim ng lubak na yon. Matagal na yon, tinapalan lang tapos na bungi ulit. Sobrang daming nabiyahe ngayon no, ang babagal. Pero pagka konti yung mga sasakyan, talagang ratratan yan. Kahit sasakyan, kahit kotse. Laki ng van na to ah. Artista van. Laki. Yan yung van na pwede kang tumayo sa loob. Dito sa part na to wala nang lubak dito. Siguro konti na lang. Yan oh, lakas oh. Lakas ng ilaw. Ano yung CBR? CB 150? Ah, no? CB 650.
nag-aalabang na. Kakanan na ako. Woohoo! Uy, ano yun? Plastic. Dati may nakita ako dito truck na nagbanggaan. Grabe, may nakita ko dun na ano, nasagasaan yung isang tao yata yun. Kasi kalat-kalat yung damit. Tapos may dugo. Yung isa yata nakita ko parang utak yata yun eh. Baka nagulungan ng gulong ng truck. Katakot. Napagtaka, bakit may tao dun? Siguro tumawid. Tumawid sa expressway. Speaking, yung nangyari sa akin noon, possible na ganun ang mangyayari sa akin pagka nahagip ako ng truck. Tumawid ako sa SLEX ng gabi para makuha yung tank bag kong nalaglag. Ay, katakot yun. Ayoko nang maulit. Kaya yung tank bag ko secure na oh, may tali. Kung matanggal man yan, nakatali pa rin. 111. Ganda ng CLC, di ba? Pwedeng dilaw, low beam, high beam, low and high, pero low beam lang tayo. Up. Kitang kita yung mga lubak, pero sa lubak dumadaan. Kita na yung lubak, pero sa lubak pa rin dumadaan. Ano ba yun? Agoy! Stoplight. Siyempre dito tayo sa unahan. Pinakagitna tayo. Alam nila na tayo yung mauuna. Hoy, CB na upgraded. Ganda oh. Ay, grabe. Kitang kita ko yung ilaw. Okay, kakaliwa na. Kaliwa. Madami pa akong gas. 2 bars pa lang. Uy, gaganda na ang sasakyan, no? Lexus. Ang dami nagja-jogging pagka gantong oras. Malamig.
Chill ride. Back to dito lang banda traffic. Pagkatapos noon, dire-diretso na. Parking lot din kaya yung taas. Uy, go na. Abante, abante. Kulay green na oh. Ganito yung biyahe ko araw-araw, gabi-gabi. Walang masyadong traffic. Yung naaalala ko yung biyahe ko pagka sa service road. Sobrang traffic. Maraming stoplight na dadaanan bago ka makapunta ng Alabang. Maraming biglang tumatawid, agaw aksidente. Kaya ayoko nang dumaan sa service road. Ubos oras pati. Kakanan ako. Kaya di bali nang magbayad sa toll gate. Basta tuloy-tuloy yung biyahe, safe, at walang masasayang na oras. So, yun yung binabayaran mo dun. Plus, yung comfort ng pagra-ride mo. Walang lubak-lubak, walang biglang tumatawid, walang lingon muna, walang liko muna bago walang liko muna bago lingon. Sa expressway, dire-diretso. Oh. Walang traffic sa expressway. So, nandito na ako. Safe. Oh, ayaw magpadaan oh. Sige na. Bili. Oh, ito pa. Ayaw mo. Kala mo ba lagi uubusan ng kalsada? Libre. Basta pagdating ng 5 AM, ilipat mo na yung motor mo doon sa malapit sa office para hindi ka maabutan ng guard, para wala kang bayad sa parking lot. Okay, dito na lang muna.